Gandang araw mga boss, dito na tayo sa last part na after ko nga ito ma-change oil at mapalitan ko ng fuel filter, pwede ko na ngayon ibalik yan dito sa dati niyang position. Actually mga boss, kung napanood nyo itong part 1 ng video, kaya naman pala tigil ang hatak itong sasakyan ni customer dahil nga sa itong fuel filter niya, bukod sa marumi, barado na siya. Dito na ngayon tayo sa pagkabit ng fuel filter assembly. Siyempre, yung socket wire sensor ng fuel filter housing, i-connect nyo muna. Tapos kung makikita nyo itong tinuturo ng daliri ko, dyan nyo ngayon ipapa-slide itong fuel filter housing assembly niya. At dito naman sa likuran ng fuel filter housing, yung tinuturo ng daliri ko, ayan yung pinaka-guide mga boss na pagtatapatan nyo nga dito sa pagpapa-slidean nyo dito sa holder ng fuel filter housing assembly. Siguraduhin nyo nga lang na naitapat nyo ng maayos yung pinaka-guide nitong fuel filter housing dito sa holder niya. Pag medyo matigas siyang ipa-slide, medyo uga-ugain nyo lang itong housing para hindi kayo mahirapan. Kita nyo, may bababa ko yan ng maayos. O, tignan nyo, o, di ba? Nadiin ko na. Pag okay na, iharang nyo na yung stopper niya. Tsaka nyo ngayon ilagay itong bolt na number 12. Pasensya na kayo mga boss, ano? Hindi ko na ipakita yung stopper niya. Bali, ang itsura nun, flat bar na manipis lang. Tapos, letter L siya. Importante kasi yung stopper niyan para pag nag-vibrate itong makina, hindi umangat itong fuel pump filter assembly. At ang maglalak naman dyan sa stopper niya, itong bolt na nilagay ko, number 12 yan. At dahil sana ipakapit ko na itong bolt na number 12, kung makikita nyo, ipa-final ko na ngayon yung higpit. Pag okay na, tapos nalilito kayo kung anong unang fuel hose ang una nyong ilalagay dahil nga sa nakalimutan nyo na. O, bombahin nyo dito sa upper pump niya. Ayan mga boss, bombahin nyo. Tapos itong tubo na pagkakabitan nyo nga ng fuel hose, takpan nyo siya habang binobomba nyo nga itong fuel pump. Kung alin sa dalawa yung pakiramdam mo, hinihigop yung daliri mo. O, ibig sabihin, yung nakatapat na fuel hose dyan, yan yung galing sa tangke. Kaya yan lang muna yung ikakabit mo dito sa upper pump. Siyempre naman, ilagay mo na rin yung clamp niyan. Gamit ka ng long nose. Kailangan kasi maipit yan mga boss para wala siyang singaw. Pag okay na, bombahin mo na itong ibabaw ng fuel pump mo para yung hose na inilagay mo, humigop siya ng diesel papunta dito sa fuel filter housing. Importante na magkaroon ng diesel yan at mapalabas mo yung hangin dito sa loob ng housing. Habang pinapump mo yan, takpan mo ng daliri mo itong butas na pagkakabitan mo ng pangalawang fuel hose para pag lumabas na yung diesel dito sa butas, hindi siya kumalat. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, lumabas na itong diesel. Pag buo na yung diesel na lumalabas at wala na siyang bula, gaya niyan mga boss, nung binuba ko, wala na siyang bula, pwede mo na ngayon ilagay itong pangalawang fuel hose na yan na yung papunta nga dito sa makina. Siyempre yung clamp niyan, huwag mo rin kalimutang ilagay para wala siyang singaw. Tandaan niyo mga boss, importante yung clamp na maayos yung pagkakalagay nyo para hindi siya pasukan ng hangin. Tapos kung makikita nyo, after ko mailagay itong fuel hose, pinapump ko siya ulit. Lalaman nyo pag okay na talaga, matigas ng idein itong bomba niya. Ayan o, di ba? Kaya itong pangalawang connector niya dito sa upper pump, i-connect nyo na rin yan. Pag okay na, kunin ko muna itong blower ko, hanginan ko itong ibabaw ng fuel pump filter assembly para yung mga nagkalat na diesel dyan, matanggal. Pero kung wala kang panghangin, pwede naman punasan mo na lang para matuyo. Importante rin kasi yan mga boss para pag nag-test ka, dali mong makita kung meron siyang tagas ng diesel. At dahil sa okay na ito mga bossing, pwede ko na ngayon pa-start itong makina. Tapos balik ulit ako dito sa harapan ng makina. Siyempre, position ko muna itong camera ko. Tsaka ako ngayon ipapump ulit itong fuel pump niya. Sinisigurado ko lang mga boss na wala na talagang hangin dito sa fuel pump filter assembly. Kasi pwede pag may hangin yan, magkaroon ito ng palya sa makina o kaya naman mag hard starting. Testingin ko nga, switch off ko itong makina. Tapos pa-start ko ulit itong makina, dapat one click yan. O di ba mga posing, pag start one click siya, labas muna ako dito sa sasakyan ni customer para masilip ko itong makina kung okay ba, matining ba yung under niya at wala nga talaga siyang palya. At dahil sa okay naman mga boss, balik na ako dito para switch off ko na itong makina. Siguro naman nakikita nyo itong makina niya, nanggigitata sa dumi, kaya hinanginan ko muna yan para mabawasan yung alikabok.
Oh, tingnan nyo, grabe dumi ng makina nito. Hanga talaga ako sa may-ari. Takpan ko nga yan mga boss, baka sakali magic. Pagtanggal ko nito, malinis na yung makina. Daran! Ayos na, malinis na. Lapit ko itong camera mga bossing para masilayan nyo na malinis na nga itong makina niya. Nagmamadali na kasi ako dyan mga boss kasi dahil nga sa hapon na, gagabihin na ako. I-scan ko pa itong makina ni customer dahil nga sa nabanggayan dito sa driver side sa harapan. Pero okay na napagawa na. Punta na ako dito sa loob ng sasakyan ni customer para nga makabitan ko na yan ng scanner. Yun no? Connect ko na nga itong socket wire ng scanner ko. Actually mga boss, nasabi na lang sa akin ni customer na nabangga itong sasakyan nung may lumabas na fault code. At nang chinek ko nga yung pagkakabangga dito sa sasakyan niya, slight lang naman pala, hindi naman siya ganun kalala at wala namang umilaw na warning light dito sa dashboard. Kaya lang dahil nga sa nag-alala rin si customer, syempre importante na ma-scan nga ito. At syempre naman bago ko magsimula, input ko muna yung kumpletong specification nitong sasakyan tulad ng brand, year model, at kung saan bansa gawa itong sasakyan. At syempre, higit sa lahat, yung engine details niya, napaka-importante nun. Na pag na-input ko na yan dito sa scanner, pwede ko na yung i-quick test. Ito na mga boss, kung makikita nyo, quick test ko na yan para malaman nga natin kung meron itong lalabas na fault code. Ako, sabi mo sa ABS airbag. Nabangga ka? Ha? Nabangga to, no? Ay, yung sa kuya ko nga. Nako. Nag-ano yung airbag niya, nagloko. Ayan, o. Tingnan natin yung report. Ayan. Ayan mga boss, kung makikita nyo, naglabas siya ng fault code. Itong ABS at airbag niya. Puro sa pagkakabangga to, Subukan natin kung mabubura, ha? Dahil nga sa hindi naman umilaw itong warning light niya dito sa dashboard. Pangalawa, slight lang naman yung pagkakabangga ng sasakyan ni customer. Sa palagay ko, nakalug lang yung sensor at makukuha ito sa delete. Kaya na mga boss, kung makikita nyo, naging okay na siya na wala na yung fault code. Yun? Ano yan? Okay na? Oo, okay yung nabara. Pag ganun, okay na? Oo, nabangga ka, di ba? Oo. O, tingnan natin sa report. Kung may fail pa rin. No fault code preset, swerte ka. So, tingnan natin kung babalik. Wag na, okay na yun, boss. O, yan. O, dito tayo sa report. O, kailangan pagdating sa report, wala na yan. Wala dapat fault code na lalabas. O, no fault code present. Ibig sabihin, okay yun. Nakakalug yan, pre. Natawa ko kay customer Sabi ko, ulitin ko sa pag-scan. Sabi niya, wag na. Inisip niya siguro baka bumalik yung fault code. Actually mga boss, inulit ko yan 3 beses. Hindi na bumalik yung fault code niya. Pero under observation pa rin ito. Kaya ulitin ko yung pag-scan next week. Uli mga boss, salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat ulit. Kaya nga pala mga bossing, andito nga pala ako ngayon sa Tarlac. Dito ako sa bukid nag-e-edit, tapos nagbo-voice over. Dahil nga sa sobrang init sa loob ng bahay. Ang problema ko naman, nung lumabas ako, itong kambing, dinudunggol ako ng dinudunggol. Parang alam niya na yung inulam ko ay sinampalukang kambing at kinilaw. Ngayon, tapos na ako mag-edit, kaya siya naman yung kinukulit ko. Dalawa yan sila na nanggugulo sa akin kanina, yung isa puti. Tuturuan nyo, oo. Kakalderitehain kita. Bah, lakas Kita nyo, narinig niya lang na ikakaldereta ko siya umayaw Dito naman tayo sa isa pang kambing mga bossing. Ayan yung pinakamakulit. Talagang sumampayan sa likod ko kanina habang nag-i-edit ako Lapitan ko nga yan. Ano? Ha? Ito pa yung isa Ano? Ha? Kakatayin ka na rin? Ano sarap luto sa'yo? Kaldereta? Dereta? Laki mo na Gigil ka? Ha? Dulo ka Talas yung sungay mo Toro. Ayaw. Yung isa nanunuwag Yan yung isang makulit. Ayan yung biglang sumumpa sa likod ko kanina
Yung sana yung kukulitin ko, ayun oh. Yung baka. Kaya lang, hindi natin kaya yan mga boss. May kalalagyan tayo dyan pag yan ang kinulit ko. Kaya salamat na lang sa panonood.